Tropical Storm Jangme nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at opisyal na itong tinawag na Bagyong Domeng, ang ika-4 na bagyo ngayong taon at unang bagyo ngayong buwan ng Mayo. Habagat palalakasin ng Bagyong Domeng at makakaranas ng malawakang pag-ulan ang ilang mga lugar sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ang lagay ng panahon ngayong araw na Biyernes, May 29, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon at development ng bagyo. Tara, simulan na natin ang detalye. Mga kababayan, ayon sa pinakahuling advisory ng Pag-asa, ang sentro ng Tropical Storm Jangme o Bagyong Domeng ay namataan sa layong 1,200 km silangan ng southeastern Luzon. Ito'y nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ngunit mabilis na itong kumikilos pahilaga at posibleng lumakas pa sa mga susunod 12 oras. Mga kababayan, opisyal na ngang tinawag na Bagyong Domeng ang Tropical Storm Jangme. Ito ay pang-4 na bagyo ngayong taong 2026 at unang bagyo naman para sa buwan ng Mayo. Sa kasalukuyan, taglay ng Bagyong Domeng ang maximum sustained winds na umaabot na sa 75 km per hour at may pagbukso na umaabot sa 90 km per hour. Ayon sa satellite analysis, mas nagiging organisado na ngayon ang sirkulasyon ng bagyo. Mas lumalalim na rin ang convection o thunderstorm sa paligid ng sentro nito. Isang malinaw na indikasyon na patuloy pa itong lumalakas. Ngayon mga kababayan, ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating ulat. Pag-usapan natin ang mas detalyadong direksyon at galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Sa loob ng 12 oras, ang Bagyong Domeng ay kikilos pahilaga hanggang northwestward. Inasahan na itong kumilos sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong araw. Habang patuloy itong nangyayari, lalo pang lalakas ang Bagyong Domeng sa mga susunod na araw at may posibleng itong maging isang typhoon sa mga susunod na araw. Kaya naman sa pagsapit ng Biyernes, mapapansin natin ang pagbabago ng galaw ng bagyo. Mula northward movement, unti-unti itong gagalaw pa west-northwestward. Ibig sabihin mga kababayan, mula sa silangan ng Bicol Region at Eastern Luzon, dadaan ito sa malawak na bahagi ng Philippine Sea habang patuloy na lumalakas. Kaya mga kababayan, sa ganitong direksyon ay napakahalaga ng forecasting. Bakit? Dahil kapag ang bagyo ay kumikilos pa west-northwestward, may posibilidad itong lumapit sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang steering pattern, mas malaki pa rin ang posibilidad na manatili ito sa dagat at umiwas sa direktang paglandfall dito sa ating bansa. Kaya naman sa pagsapit ng Sabado, dito natin inasahan ang pinakamabilis at paglakas ng bagyo. Batay sa Ocean Heat Content Analysis, napakainit ngayon ng tubig sa Philippine Sea. Umaabot na sa 29 hanggang 30 degrees Celsius ang sea surface temperature nito. At kapag mainit ang dagat, tandaan, mas maraming energy ang nakukuha ng bagyo. Kaya naman posibleng intensification dahil dito inaasahang maging severe tropical storm o posibleng ganap na typhoon ang Bagyong Domeng ngayong darating na Sabado at habang lumalakas ito, mas lalaki rin ang lawak ng sirkulasyon nito. Ibig sabihin nito mga kababayan, kahit malayo ang sentro ng bagyo, maari pa rin itong magdulot ng malawakang epekto dito sa ating bansa. Kaya sa darating na Sabado hanggang Linggo, inaasahan kikilos ang bagyo pahilagang kanluran o north-northwestward. Ang forecast track nito ay posibleng magdala rin ng paglapit nito sa lugar ng Batanes, Babuyan Island, hilagang bahagi ng Cagayan, Northern Philippine Sea. Ngunit sa ngayon, mas mababa pa rin ang posibilidad ng direktang paglandfall. Gayunpaman, hindi pa rin ito tuluyang inaalis ng forecast. Kaya naman sa ating mga kababayan, kahit hindi direktang tumama ang Bagyong Domeng sa kalupaan, may isa tayong malaking concern. Ito ay ang paglakas ng hanging habagat. Ang hanging habagat ay lumalakas dulot ng Bagyong Domeng. Mas hihigop ito ng moist at air mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting lalawak ang mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kaya naman sa darating na weekend, inaasahang makakaranas ng mga madalas na pag-ulan, malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Ilocos Region. Posibleng makaranas ng flash flood, landslide, urban flooding at river swelling, lalo na kapag tuloy-tuloy ang habagat rain sa inyong lugar. Habang lumalakas ang bagyo, inaasahan ding lalakas ang karagatan sa hilagang bahagi ng ating bansa. Moderate to rough sea condition
at posible sa lugar ng Batanes Waters, Babuyan Channel at Northern Seaboard ng Cagayan. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtaas ng gale warning ngayong darating na weekend. Kaya naman pag-usapan natin mga kababayan bakit mabilis na lumalakas ang bagyong Doming. Batay sa environmental analysis natin, mababa ang vertical and wind shear. Mainit na ang karagatan at mataas ang moisture content. Maganda ang upper level outflow. Ibig sabihin, napakaganda ng atmospheric environment para sa tropical cyclone intensification. Perfect po mga kababayan sa panahon ngayon ang pagtulong ng mainit na dagat upang mas lumakas ang bagyong Doming sa mga susunod na araw. Kaya naman inaasahan ng pagkilos ng bagyo pataas ng East China Sea pagkatapos itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Lunes o kaya June 1. At habang lumalapit ito sa mas malamig na bahagi ng karagatan, unti-unti naman itong hihina. Ngunit habang nasa Philippine Sea pa ito, inaasahan naman ang mananatili itong malakas. Kaya naman sa ating mga kababayan, tuloy tayong nagpapaalala sa ating safety reminders. Maganda sa posibleng malalakas na pag-ulan, bantayan ng official advisories ng Pag-asa. Iwasang tumawid sa baha at maghanda ng emergency kit. Siguraduhin fully charged ang communication device ninyo at maging alerto lalo na sa flood at landslide prone areas. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Mga kababayan, sa bawat bagyo at unos ng buhay, lagi nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Maaring malakas ang hangin at ulan, ngunit higit na mas malakas ang pag-asa at pananampalataya natin sa ating Diyos. Manatili tayong handa, mag-ingat at matatag sa anumang pagsubok. Ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi handa sa anumang pagbabago ng panahon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para mas mabilis at mas malawak ang weather updates dito lamang sa ating channel. Muli, ito ang PNN, Panahon News Network. Hanggang sa muling ulat panahon.